Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, itong yugtong ito ay karugtong ng natalakay natin ng mga kaasalan sa pag-inom at pagkain. At ang matatalakay natin ay ang mga kaasalan samantalang kumakain o habang kumakain. Una, na magsisimula sa pamamagitan ng pagsabi ng Bismillah. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag kakain ang sinuman sa inyo, banggitin niya ang pangalan ni Allah. At kapag nalimutan niyang banggitin ang pangalan ni Allah sa simula ng kanyang pagkain, ay magsabi siya ng Bismillah awwalahu wa akhirahu. Ibig sabihin, sa ngalan ni Allah, sa simula at sa wakas. Isinalesa ito ni Imam Abu Dawud at Imam Tirmidhi. Ikalawa, na tatapusin niya ang pagkain niya sa pamamagitan ng pagpuri kay Allah. Sapagkat sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, sinumang kumain ng isang pagkain at nagsabi ng Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwah. Nang ibig sabihin niyon, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na ang papuri ay ukol kay Allah na nagpakain sa akin nito at nagtustos sa akin nito nang walang kapangyarihan ni lakas mula sa akin. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag natin kakalimutan ang panalangin na iyon pagkatapos natin kumain. Na babanggitin natin ang Alhamdulillahilladzi at'amani hadha wa razaqani min ghairi hawlin minni la quwwah. Kung saan, yun ay hindi dapat kakalimutan ng isang Muslim. Ikatlo mga kapatid sa pananampalatayang Islam, na kakainin sa pamamagitan ng tatlong daliri ng kanyang kanang kamay. Liliitan ang subo at pagbubutihin ang pagmuya. Kakainin ang pagkain sa tabi niya, hindi ang nasa gitna ng bandihado. Batay ito sa sinabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, bata, magsabi ka ng Bismillah, kumain ka sa pamamagitan ng iyong kanang kamay at kainin mo ang kung ano ang malapit sa iyo. Ikaapat, na kapag may anumang nalaglag sa kinakain, ay aalisin lamang ang dapat alisin doon at kainin iyon, sapagkat ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, kapag nahulog ang isinusubo ng sinuman sa inyo, ay kunin niya iyon, alisan niya iyon ng dapat alisin, kainin iyon at huwag niyang hayaang mapunta sa demonyo. Itinala ito ni Imam Muslim. Ikalima, na hindi niya hihihipan ang kanyang pagkaing mainit, na hindi niya kakainin iyon hanggat hindi lumalamig, na hindi niya hihingahan ang tubig habang umiinom, at hihinga siya sa labas ng baso. Batay ito sa hadith na isinaysay ni Ibn Abbas radhiyallahu anhu, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagbawal na hingahan ang lalagyan ng pagkain o inumin o hipan ang loob nito. Itinala ito ni Imam At-Tirmidhi. Ika-anim, na iiwasan ang labis-labis na pagpapakabusog. Dahil ang sabi ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, wala nang pinupunong sisidlan ang isang tao na higit na masama kaysa sa tiyan niya. Sapat na sa anak ni Adan na tao
ang mga maliliit na subo na magtutuwid sa likod niya. Ang ibig sabihin ng magtutuwid sa likod niya ay pipigil sa kanyang gutom. Dahil nga naman, ang isang taong hindi namimilipit sa gutom ay nakatuwid ang likod niya. Kung hindi niya iyon magawa, ang unang ikatlong bahagi ng tiyan ay para sa pagkain niya. Ang ikalawang ikatlong bahagi ay para sa inumin niya. At ang ikatlong bahagi ay para sa paghinga niya. Ika ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Ikapito, na hindi siya magsisimula sa pagkain o pag-inom kung sa pagtitipon ay mayroong karapat-dapat na siyang magpapasimula sa pagkain o sa inumin o dahil sa katandaan nito, halimbawa, o kalamangan nito sa katayuan, sapagkat ang gayon ay nakalalabag sa magandang kaasalan. Ikawalo, na hindi niya titingnan ang mga kasama habang kumakain at hindi niya sila babantayan upang hindi mahiya sa kanya. Ikasyam, na hindi gagawa ng karaniwang itinuturing ng mga tao na marumi. Sa makatuwid, hindi niya ipapagpag ang kamay niya sa plato. Hindi niya ilalapit ang ulo niya roon habang kumakain upang walang anumang malaglag doon mula sa kanyang bibig. Kapag kinagatan niya ang pagkain, ay hindi niya ibabalik ang natitira sa plato. Hindi siya magsasalita ng mga salitang nagpapahiwatig sa maruming bagay o kasalaulaan upang hindi mayamot ang mga kasama niya. At ganoon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang mga kaasalan matapos kumain. Una, na magpipigil sa pagkain bago tuluyang mabusog, bilang pagtulad sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, na aalisin o pupunasan ang nasa kamay, huhugasan ito at lilinisin ng maigi. Ikatlo, na pupulutin ang nahulog na pagkain dahil iyon ay itinuturing na pagpapasalamat sa biyaya. Ikaapat, nalilinisin ang mga ngipin at magmumugmog upang luminis ang bibig. At panglima, na magsabi ng Alhamdulillah matapos kumain at uminom. At ipanalangin ng ganito ang taong kinainan niya. Allahumma barik lahum fima razaqtahum waghfir lahum warhamhum. Nang ibig sabihin niyon mga kapatid, O Allah, biyayaan mo po sila sa itinustos mo sa kanila. Patawarin mo po sila at kaawaan mo po sila.